Po mga kuya, kung Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya, no? Sa ating talakayan po mga kakuya, si Brother Calixto, 37 years pastor po, baptist po ito mga kakuya, hindi basta-basta ito, no? Congratulations sapagkat noong February 5, 2025, no? Alas 3 ng hapon ginanap ang kanyang sacraments of matrimony, no? So kasabay dito po mga kakuya ang kanyang dalawang anak, no, na baptized as in Catholic po mga kakuya. So sa talagang ating talakayan ngayon mga kakuya, napakahalaga, no, ang ating tatalakayan ngayon ang ano ba kahalagahan ng sacraments of matrimony po mga kakuya. Yan mga sakramento na bigay ni Kristo sa atin po mga kakuya na dapat natin gamitin bilang mga mananampalataya tagasunod ni Kristo po mga kakuya. So ulitin ko, congratulations sa ating kapatid na bagong convert po mga kakuya. Isang 37 years pastor po ito, baptist po mga kakuya, na hindi ito basta-basta, kasama ang kanyang may bahay, no, sa kanilang pagtangkap ng sacraments of matrimony po mga kakuya. So ating talakayan ngayon mga kakuya, bakit ano ba kalagahan ng sacraments of matrimony po mga kakuya, no? So ang ating tatalakayan po yan mga kakuya sa araw na ito, kung ano ba kahalagahan ng sacraments na ito po mga kakuya, no? Na talagang ito ay talagang napakahalaga nito po mga kakuya bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano po mga kakuya, no? So talagang ito ang ating talakayin ngayon mga kakuya sa araw na ito, na talagang ito ba ay talagang gaano ba ito kahalaga bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano po mga kakuya, no? So dito, ang sakramento ng kasal ay isang tinatawag na matrimony na ay mahalaga dahil ito ay isang banal na tipan po mga kakuya sa pagitan ng isang lalaki at isang babae na pinagtibay, no, ng Diyos. Narito ang ilan mga halagang dahilan kung bakit ito mahalaga po mga kakuya. So therefore po mga kakuya, napakahalaga talaga at biblical po talaga itong ating mga, kaya nga sabi ko nga, kapag tatag ng ating Panginoon Jesucristo, hindi talaga maaari siya dito magkamali sapagkat lahat ng ito ay napakahalaga po mga kakuya. Kaya nga ipagdasal natin ang mga anti-Catholics na walang mga ganitong sakramento po mga kakuya, no? Una, ang pagpapala at ang banal na tipan ng Diyos po mga kakuya. Ang kasal ay isang biyaya mula sa Diyos kung saan ang mag-asawa ay nagkakaloob ng panghabang buhay na pangako ng pag-ibig at katapatan sa isa't isa po mga kakuya, no? So talaga dito ay pinagtibay ito ng Diyos, kaya't ito ay hindi dapat basta-basta sirain po mga kakuya, no? Na talagang ito ay talagang pag pinag-isa na ng Diyos, wala ng ibang makakasira nito. Ikalawa, pagpapalaganap ng pag-ibig at pamilya. So therefore, kung nakinasal na po mga kakuya, ay ang pangalawa ay pagpalaganap ng pag-ibig at pamilya. Ibig sabihin, magkaroon siya ng isang bubong, isang pamilya sa loob ng tahanan po mga kakuya, no? Ang kasal ay pundasyon ng pamilya. Sa pamagitan nito ay naitaguyod ang maayos na pagpapalaki ng mga anak sa isang ligtas at pagmamahal na tahanan. So therefore po mga kakuya, na dalawang uri kasi ang tahanan. May tahanan na walang Kristo, ang tahanan na mayroong Kristo po mga kakuya. So tandaan natin, ang tahanan natin ay dapat mayroong Kristo po mga kakuya, no? Ang ikatlo, simbolo ng pagkakaisa at sakripisyo, no? So pinapalakas nito ang pagsasama ng mag-asawa sa pamagitan ng pagtutulungan, pagpapatawad at sakripisyo para sa isa't isa, no? Ipaalala nito ang pagmamahal ni Kristo sa simbahan, wagas, matapat at sakripisyal, no? Sakripisyal po mga kakuya. Na yan po ang ibig ng ikatlo po mga kakuya, simbolo ng pagkakaisa at sakripisyo. Hindi po puro sarap po mga kakuya, sapagkat ang mga pamilya kapag walang Kristo nga, konting hirap na lamang ay maghihiwalay na. So yun po ang walang Kristo po mga kakuya. Kung ang tahanan natin ay mayroong Kristo, kahit gaanong kahirap pa yan sa buhay, ay talagang kapag may Kristo na mananatili ang pagmamahal at maayos na pamumuhay po mga sa loob ng tahanan po mga kakuya. Yan po ang ibig sabihin ng may Kristo ang tahanan, no? Pag-ibig at ang pagsasakripisyo sa bawat isa, no? So ang pang-apat, ang bilang mag-asawa, no? Ang pang-apat, biyaya ng Diyos sa mag-asawa. So therefore po mga kakuya, ang bawat mag-asawa, lalo na pagkasal talaga sa simbahan, ito nakatanggap silang
sacraments of matrimony po mga kakuya, isang bisis lang po ito matanggap sa isang mananampalataya na Kristiyano po mga kakuya. Lalo na po ang binyag at kumpil at ang sacraments of matrimony. Kasi ang sacraments of Eucharist, so araw-araw po natin yan tinatanggap po mga kakuya, no? So lalo na po ang sacraments of confession, pwede natin araw-arawin natin matanggap. Pero ang isang matanggap sa ating talambuhay po mga kakuya, sacraments of baptism, sacraments of kumpel po at sacraments of matrimony. Isang beses lang natin yan po matanggap po mga kakuya, no? So sa pamagitan ng sakramento ng kasal ay tumatanggap ng mag-asawa ng biyaya upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may pananampalataya at tibay ng loob po mga kuya. Kaya naging mas matatag ang relasyon nila sa Diyos at sa isa't isa kapag mayroong Kristo po mga kakuya, no? Tamang pagsasama na may Kristo at kasal sa ating inang simbahan po mga kakuya. Ang panglima, pagkakaroon ng responsibilidad sa lipunan. So ang isang matibay at maayos na pamilya ay tumutulong sa pagpalakas ng komunidad at lipunan. Ang kasal ay hindi lang sa isang personal na kasunduan, kundi isang responsibilidad na may epekto sa buong simbahan at lipunan po mga kakuya, no? So naging mas matatag ang relasyon, no? So sa kabubuhan, ang kasal ay hindi isang personal na kasunduan kundi isang responsibilidad na may epekto sa buong simbahan at lipunan. So sa kabuuan, ang sakramento ng kasal ay isang banal, panghabang buhay at pinagpalang pagsasama na sumasalamin sa pag-ibig at katapatan ng Diyos po mga kakuya. So yan po ang ibig sabihin ng napakahalaga ang tawag nito, ang sakramento ng kasal. Yan ang ating matatanggap, yan ang ating matutunghayan kapag ang simbahan na nagtuturo po mga kakuya kung gaano ba kahalaga ang sakramentong ito na tinatawag na sacraments of matrimony. Kaya kayo ay wala pang kasal sa inang simbahan, dapat na talaga tayong magpakasal sa simbahan. Kapag kasal ka lang sa huwes ay nanatili pa rin, yan ay malaking kasalanan po yan po mga kakuya, no? Nanatili tayo dyan na malaking kasalanan yan sapagkat bakit? Dahil nangangalunya pa rin tayo po mga kakuya sa hindi natin maturing asawa natin ang ating asawa, no? Na sa pagdating ng kasalang sa huwes, no? Ibig sabihin nanatili pa rin yung kasal, nanatili pa rin yung ang inyong kasalanan, no? At walang basbas sa ating inang simbahan. So therefore, may basbas lang sa batas ng tao, sa batas ng ating bansa, sapagkat pagdating sa Diyos ay wala po siyang authority na magsama kayo kapag wala tayong kasal sa ating inang simbahan. So therefore, nagsasama tayo na may mortal sin po. Kaya natindihan natin bakit magulo ang ating pamilya sapagkat hindi alam ng karamihan, lalo na po sa mga nominal Katolik, lalo na po sa mga cafeteria Katolik, na ang ibig sabihin nila ng hindi talaga alam, tandaan natin, my people are destroyed for lack of knowledge po mga kaya. Ibig sabihin, kapag wala talaga tayong alam o background sa tunay na aral na tinatag ng ating Panginoon Kristo, turo ng ating nasimbahan, talagang delikado po mga kakuya. Ang akala nila kasal sa huwes ay okay na. Pero yan pala ay malaking mali po mga kakuya sapagkat wala po silang sakramento ng natanggap po mga kakuya, no? So, mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na gaano kahalaga, kung mahalaga ang sacraments of matrimony, mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na talagang ang sakramento ng matrimony o kasal po mga kakuya? So, tungkol sa sakramento ng kasal, no? Sa mababasa natin sa Genesis 2 verse 24, ito ang ating mababasa. Kaya't iiwan ang lalaki ang kanyang ama at ina at makisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. So therefore, dating dalawa, nung kinasal na, naging isa na sila po mga kakuya, no? Ipinakita nito na ang kasal ay isang pagkakaisa ng mag-asawa ayon sa plano ng Diyos po mga kakuya. So therefore, ang kasal, ang sakramento, tumanggap ng sakramento, yan po ay plano ng Diyos po mga kakuya. Ang ikalawa, sa Marcos 10 verse 9, no? Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So yan po ang ating mababasa sa Mark 10 verse 9 po mga kakuya. No?
So kapag pinagsama daw ng Diyos ay kahit sino daw ay hindi na dapat paghiwalayin. Pinagtibay nito, ang kasal ay isang banal at hindi matinag na tipan sa harap ng Diyos po, mga kakuya. Kaya nga, kapag nagpapakasal kayo sa inyong simbahan, iisipin nyo talaga, mga kakuya, kung yan ba ay panghabang buhay, sapagkat kapag once na nakasal na tayo at naintindihan mo ang turo ng ating inang simbahan, wala na talagang makapaghiwalay yan. Kung hiwalay man kayo, bawal kayong mag-asawa ng iba, at yung babae naman, bawal din magkaroon ng asawa din, at parehas kayong dalawa ay bawal sapagkat kayo ay kasal sa inang simbahan. Yan po ang ibig sabihin yan, na wala talagang makapaghiwalay kapag nakasal na sa ating inang simbahan po, mga kakuya. Kaya nga, tutol tayo sa divorce po, mga kakuya. Kaya nga dito nababasa natin nga sa Marcos 10 verse 9, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag nang paghiwalayin ng tao. Yan po ay matindi. Ang Diyos na nagsabi, sino tayo para diktahan natin ang Diyos? Kasi yan nga ay part ng plano sa atin ng Diyos po, mga kakuya, ang sakramento ng kasal o mag-asawa po para magkaroon po tayo ng pamilya sa loob ng tahanan. Kaya nga, ang tahanan kapag walang Kristo, magulo ang ating pamumuhay, magulo ang ating tahanan po, mga kakuya, no? So, tandaan natin, ang sakramento ng kasal ay isang banal at hindi matitinag na tipan sa harap ng Diyos. So, ang ikatlo, no, sa Ephesians 5 verse 25, no? Mga asawa, ito na, mga asawa, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, at ibinigay niya ang kanyang sarili para rito. No, ipinakita nito ang mag-asawa ay dapat may sakripisyo, pagmamahal at katapatan tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan. So therefore, dito talagang sakripisyo, pagmamahal at katapatan. Kaya yung iba na wala ng pira, no, naubusan na ng pira, ay naghihiwalay na kasi ayaw maghirap. So mali po yung konteksto po, mga kakuya. Ang tunay na mag-asawa, sakripisyo, pagmamahal at ano yung isa? No? At katapatan. Yan po yung tatlo na yan po, mga kakuya. Hindi pwede na wala ng pira, maghiwalay na kayo. Sa kunting hirap lang at kunting pagsubok ng buhay sa tahanan, sinubok, ay maghihiwalay na. So maling konteksto po yun, mga kakuya. No? Dapat may sakripisyo at katapatan at pagmamahalan sa isa't isa. So therefore, kapag meron kayong tatlo na ito, yan ang matibay na mayroong Kristo sa ating tahanan or sa ating buhay o sa ating bilang mayroong asawa po, mga kakuya. Ang pang-apat, no? Sa 1 Corinthians 13 verse 4 hanggang 7, no? Ito ang ating mababasa. Ang pag-ibig ay matiisin. Tandaan natin, ha? Ang pag-ibig daw ay matiisin, at magandang loob, no? Hindi mainggitin, hindi mapagmataas, hindi mapagmalaki. Lahat ay tinitiis, pinapaniwalaan na inaasahan at pinagtitiisan. So therefore, ang pag-ibig daw, hindi lang sosyal, no? Hindi lang kung ano yung binigay niya, dapat ibigay mo, hiningi mo, ang hiningi niya dapat ibigay mo kasi pag-ibig nga, ganon. Hindi daw ganon. So ang pag-ibig daw ay matiisin at magandang loob at hindi mainggitin at hindi mapagmataas, hindi mapagmalaki. Lahat ay tinitiis, pinapaniwalaan, inaasahan, at pinagtitiisan po, mga kakuya. Ayon po yan sa 1 Corinthians 13 verse 4 hanggang 7 po, mga kakuya. So therefore, pinapaalala nito na ang tunay na mag-asawa ay dapat puno ng pag-ibig, no, pagtitiis at pagpapatawad po, mga kakuya. Yan po ang konteksto sa tunay na mag-asawa. So magtutulungan, pag-ibig, pagtitiis at pagpapatawad kung mayroon man ng mag-asawa na hindi nakaintindihan, no, at magpatawaran tayong dalawa, no. Yun po ang ibig sabihin po, mga kakuya, no. So sa panglima, ano ba natin babasa din dito sa Colossians 3 verse 14 po, mga kakuya? Ano ang ating mababasa, no? At higit sa lahat ng mga bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Yan po ang ibig sabihin ng mababasa natin sa Colossians 3 verse 14. Ang ibig sabihin, nagbubuklod at nagpapalakas sa relasyon ng
mag-asawa. Yan po ang ibig sabihin sa Colossians 3 verse 14 po mga kakuya, no? So talagang napakagandang ating topic ngayon po mga kakuya, no? So, ang ibig sabihin, ang nagbubuklod at nagpapalakas sa relasyon ng mag-asawa. No, ang kasal ay hindi lang sa isang kontrata, kundi isang sagradong tipan. Hindi lang tandaan natin hindi lang kontrata, kundi isang sagradong tipan sa Diyos. Kaya dapat itong alagaan, panatilihin at isabuhay ng may pananampalataya at pagmamahal sa isa't isa at pagmamahal sa Diyos po mga kakuya. So napakaganda at napakahusay ang ating talakayan ngayon. Kaya congratulations kay Brother Calixtro, no? Al Calixtro sa kanyang may bahay, no? At congratulations po sa inyo dahil natanggap niyo noong February 5 po mga kakuya, natanggap nila ang sacraments of matrimony. Kasabay dito, natanggap din ang sakramento ng binyag, no? Baptism ang kanyang dalawang anak po mga kakuya. So sa mag-asawa, sa buong pamilya nito, ipagdasal natin ang Al Calixtro family po mga kakuya. Kasama natin sila sa mga dasal, lalo na po sa ating mga converted po mga kakuya, lalo na po kay Brother Amek, isang debater ng Seventh-day Adventist. Kasama natin sila sa dasal natin mga kakuya, sa intensyon natin sa mahal na rosaryo katulad nito. So kung araw-araw tayo nag-rosary, kasama natin mga converted natin, mga pastor o mga kaibayo, dating kaibayo sa ating pananampalataya na ngayon ay pananampalataya, kaisa na sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Ulitin ko, congratulations sa pamilya Al Calixtro. Congratulations sa inyo, natanggap nyo ang sacraments of matrimony at ang baptism, sacraments of baptism sa kanyang dalawang anak po mga. So God bless at maraming salamat. Ipanalangin natin ang bawat isa sa atin, no? So talaga ang Diyos ay palaging nagmamahal sa atin, no mga kakuya, no? So ang lahat ng ito ay walang mangyayari kung wala ang Diyos sa ating buhay po mga kakuya. Panalangin natin ang isa't isa at sa patungo habang paglalakbay natin dito sa mundong ibabaw nito. So God bless at maraming salamat po sa ating lahat po mga kakuya.